sanay lumabas ng maaraw. I mean, maaraw pero hindi ganito kaaga. Let's go. XCS 95. XCS. Alright, sige sir. Attack 60. Ano yun sir? Ano yung naabot? 6.19 liters, 374 pesos, 60.49 per liter. Tapos current mileage is 702.8. 702.8. So 702.8 kms, kilometers, 374 pesos, 6.19 liters ang nakarga. Sinagadot sa 1 bar sa gauge, 60.49. So guys, kaya natin binidyohan, pinicturan magkano yung gas at ilang kilometers, because it is time na magbibidyo tayo ulit. So bali, ayun, 702 kilometers, full tank yon. Gaano katagal ang full tank sa Risi RFI 175 mo? At dahil dyan, overdue na tayo sa change oil. Dapat 500 pa lang kaso ngayon lang ang day off ko. So punta tayo sa Casablanca, magpapa-change oil tayo. Ang gamit nating oil ay Pertua 1 liter, yung may nakalagay na design for CVT. Gamitin nating oil. Tapos i-observe natin guys gaano katagal ang isang full tank ni RFI, kasi napansin ko sa kanya is medyo malakas sa gas. Yung full tank ko sa isang linggo ko guys, dun sa classic ko, mga 800 yun eh. Yung gastos ko dito parang ganun din eh. So tina natin, dito na tayo sa casa, magpapa-change oil. Saan ang aking oil? Shoot. Ito. Ha? 300 plus? Oh, pang naman. Thank you. Uy, ang galing. Parang mas responsive siya ngayon dahil babago siyang change oil. Okay, so anyway guys, tuloy natin yung pinag-uusapan natin kanina. Teka lang guys kasi may mga chores tayo. Wait lang. Sorry, pwede magtanong. Adulting things. Okay, so yan, tapos na yung chores natin. Technically, gusto ko sabihin day 1 to, kaso ayoko sabihin na day 1 to. Hindi, kasi gusto ko sabihin na day 1 is day 1 na papasok ako sa work. Kasi yun ang i-gauge natin kung ilang araw ba yan. Doon natin mag-gauge kung ilang araw magtatagal ang full tank natin papasok, kasi commuter natin to, diba? Doon natin siya i-base size. Hindi siya day 1, ayoko ding tawagin day 0, tawagin na lang natin siyang chores day.
So 7:09. Nakalimutan ko ilang kilometers tayo nag-start kanina. So 7:09. Yun ang chores day natin, guys. I'm so tired. Adulting things. May starting point na tayo. Ma-traffic, so most likely mas makonsumo to ng gas sa stop and go natin dahil drag siya ng drag. Wala na ko energy. Sige guys, simulan na natin to. See you sa day 1. Day 1. Day 1. So guys, hindi ako sure kung naririnig niyo ako kasi di ko dala yung mic. Pero right now, 1 bar na lang yung tawag nito. Mileage ko is 866.6. 866.7. So pagas tayo. So, para matapos na tong gas consumption video natin, guys, check natin. Hanap tayo ng kodigo. Kinumpute ko yun eh. So, bali guys, yun. So, yung tinakbo ko guys overall, ayon sa aking kodigo is, tama ba? 147.7 kilometers. Tapos, yung pinakarga kong gas was 5.32. Tama ba? Tama. Tama. So 147.7 guys yung tinakbo ko. 5.32 yung pinakarga ko. I-divide natin yun, nasa 27.76 kilometers per liter. Kung tama yung estimate ko. Kung mali ang estimate ko guys, palagay na lang sa comments. I apologize. Pero disclaimer guys, yung magpapatakbo ko dito is hindi conservative, hindi naman aggressive. So, ano siya? Wala lang. No rules barred. No rules barred. Wala lang. Free for all lang. Kung ano yung gusto kong patakbo, yun na yun. Gusto kong mabilis, gusto kong mabagal. Whatever. Tapos, also, disclaimer lang. Estimate lang to ha. Kasi yung 1 bar na yun, hindi yun ibig sabihin na pa-empty na. Hindi ako sure kung ilan ang measurement ng 1 bar, kung ilang liters ba yun, kasi yung 1 bar na yun nagtagal pa sa akin ng isang araw, so I don't know. Basta yung kinarga ko 5.32, yung tinakbo ko is 147, so roughly nasa 27 kilometers per liter yata, hindi ako sure. So kung mali yung math ko guys, let me know in the comment section. I apologize, pero estimate lang yon. So ganito na lang guys, ang takbo ko everyday is mga 30 plus, no mali, 60, kasi back and forth 60. Tapos sa display natin, full tank is 6 na bars. So isang araw ko is 2 bars, ganon. Pero sabi nga yung gauge, yung number of bars sa sa display natin,
sa speedometer or tachometer is hindi yun accurate. Pero at least may idea lang tayo. Basta ganun yung konsumo ko, guys. 6 bars, nagtatagal sa akin ng mga 3 days lang. Basta yung biyahe ko everyday 60 kilometers. Yun, so medyo nagulat ako sa kanyang consumption. Ayun guys, so medyo na-surprise ako na ganun kabilis umubos ng gas si RFI 175. So conclusion guys, paghandaan nyo yung gas consumption ni RFI, kasi hindi lang naman ako nagsasabi nito, yung iba din sa mga group ng RFI makonsumo daw talaga ng gas. So of course, pwede mo i-modify yan, yung mga eme natin, yung mga flyballs, yung mga CVT, kung ano pang pwedeng palitan, yung mga center spring and whatnot, nasa inyo na yon. Pero ako, stuck lang ako guys, kasi I found it na mas simple ang buhay kung stuck lang. Yun lang masasuggest ko guys. Yun lang guys, yung ang ating ambag sa RFI community, RFI 175. Syempre bibigyan din tayo ng feedback, pero itong motor ko hindi pa nag-iisang buwan sa akin, so not sure kung eligible na tayo magbigay ng feedback. Parang unfair naman kung hindi pa nag-iisang buwan. So anyway guys, in the future bibigyan din tayo ng mga comments kung ano sa tingin ko ang pwedeng, ang mga nagugustuhan ko at hindi ko nagugustuhan sa ating motor. Pero definitely gusto ko siya, don't get me wrong, I'm definitely keeping this kasi pang everyday ride for me, scooter talaga guys. Big bikes or mga manual, siguro pang ride, pero I don't know, scooter is simpler ang life. Anyway guys, I gotta go. Nasa tabi lang tayo ng highway for the aesthetics. Let's go. Salamat sa panonood.